105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na po alas 8:30 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga inaako. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Thursday. Araw na po ng Huwebes, ika-27 na po sa buwan ng Marso 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di ba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. At tumako na tayo sa ating mga pangunahing usapin. Nakakalungkot yung insidente ng pananambang na nangyari po dyan sa may Barangay Makir sa bayan ng Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kung saan ang tinutukoy po natin itong pagkakapaslang sa mag-asawa na sina Jojo at Bay Maceda Lidasan Abo, ang election officer ng Datu Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Kahapon po yan ng umaga, sakay ng SUV si election officer Bay Maceda Abo mula sa Cotabato City at papunta na ng kanyang trabaho sa Barangay Dalikan nang ito ay tambangan, nang ito ay pagbabalirin ng riding in tandem suspect. Dead on the spot si Jojo Abo na siya po yung nagmamaneho ng SUV at naisugod pa sa ospital si Bay Maceda Abo, ang election officer, ngunit binawian din ng buhay habang ginagamot sa ospital. Sa ngayon ay nagdadalamhati at lubos ang pakikiramay ng mga kamag-anak, kakilala at kaibigan na mag-asawa sa kanilang biglaang pagpanaw. Samantala, mariin namang kinokondena ng Commission on Elections ang pagpatay kay Bay Maceda Abo. At sa ngayon ay wala pa ho silang nakikita na anumang anggulo sa motibo ng pagpaslang. Dahil ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutya, wala naman daw nakaaway, wala naman daw kalaban at wala namang ikinakwento kung meron ba itong nakaalitan sa kanyang trabaho o sa kanyang personal na buhay itong si Bay Maceda Abo. Sa ngayon ay blanco ang Commission on Elections kung anuman ang posibleng dahilan ng pagpatay sa biktima. Narito ang pahayag ni Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutya. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Yes, unang-una, nakakalungkot po yung nangyari, no? Lalo na sa isang babae na kasama natin sa komisyon na ginagawa lang naman niya yung kanyang trabaho.
And ang nakakapagtaka is wala namang nagrereklamo sa atin dito, sa ating tanggapan, na nirereklamo siya na may ginagawa siyang mga illegal. Kaya hanggang ngayon po, palaisipan sa amin kung ano yung naging motibo talaga kung bakit nangyari yung kanina, yung pagpaslang sa kanilang mag-asawa. So, ang dumating sa atin na report is around 8:20 in the morning, papunta si ating election officer ng Dato Udin Sinsuat, no, sa kanyang opisina, no, diyan sa may Saripag Cotabato Highway, no. So pagdating niya dun sa barangay area ng Barangay Makir, no, doon po siya tinambangan. Kasama niya kasi yung kanyang asawa, si Jojo Abu, no, na yun ang nagmamaneho. So silang dalawa mismo yung tinamaan, no. Si Jojo Abu dead on arrival pagdating sa ospital, no. Si election officer Maceda naman buhay pa nung dumating sa ospital pero binawian rin ng buhay nung kalaunan. So sa madaling salita, dalawa po sila na parehong namatay as a result of the ambush na nangyari kanina. Ito po ay kinukondem talaga ng COMELEC, no? We strongly condemn the ambush incident na nangyari kanina. Election officer Maceda Abu, actually, siya yung kaisa-isang election officer sa BARM, no? Na nakatanggap ng award during the December 2024 na awarding ceremony na ginawa ng Commission on Elections Manila. So, siya yung awardee natin sa buong BARM, sa lahat ng election officers natin. Siya lang yung may natanggap na award. Nationwide yun, siya yung pinakamagaling na voters education. Sa pag-voters education, kung saan ang kanyang ginagawa is aside sa kanyang trabaho bilang election officer, siya rin yung bumababa sa lahat ng mga nag-iimbita sa kanya, mapa-vulnerable sectors yan, mapa-media, lahat sa security forces na kung sino man yung gustong maliwanagan sa mga issue or mga magpa-lecture about sa national and local elections, pati BARM parliamentary elections, no? Si Maceda po yung number 1 sa buong Pilipinas. Kaya po tayo ay nalulungkot dito sa ating tanggapan. Yung nangyari kanina talagang wala pong lugar yan sa any civilized na, lalong-lalo na dito sa BARM. Lalong-lalo na po, buwan pa ng Ramadan ng ginawa. So talagang yung gumawa ng ganyan, no, wala talagang, walang Diyos. Matatawag natin na walang Diyos yung mga gumagawa ng ganyan. Na sinasakto pa sa banal na buwan ng Ramadan. In fact, si election officer Maceda Abu is one of the trainers, no? Sila yung nagte-train sa ating mga electoral boards. Kaya kilala yan ng mga electoral boards natin sa buong Maguindanao del Norte. Kasi kasama siya sa mga nagtitrain sa ating mga electoral boards. Kasama rin siya dapat na magtitrain sa ating mga kapulisan na who will serve as contingent or special electoral boards na magsiserve in case na may mga umatras na teacher ngayong paparating na halalan. Yung mga kapulisan natin, tinitrain natin yan para sila yung contingent. Kasama rin po dapat sana si election officer Maceda Abu. Kaya malaking kawalan po ito sa ating tanggapan. Ang dumating sa akin na information is kinukomply pa niya yung mga requirements para magkaroon ng bodyguard, no? Ng security detail. So, tawag dito. Dapat magkakaroon na sana siya. Kasi ang expected din natin, pag nagsimula yung campaign period, doon sila mabibigyan. So, ang pagkakaalam ko, kinukomply niya yung mga requirements ng GADBAN and Security Committee. Sa ngayon kasi, very fresh pa yung pangyayari, no? So, lahat ini-entertain natin. Pero maganda rin yung nabanggit niyo na bumuo ng task force kasi pag hindi ito nabigyan ng hustisya, malaking demoralize yung mga natin. Hindi lang yung mga election officers natin, hindi lang yung mga taga-commission on elections, kundi pati yung lahat ng mga tao na may participation ngayong elections, mas yung mga teachers natin, di ba?
So, kasi sila rin, sila actually yung frontliner natin during the elections. So, hindi lang kami sa commission. So, kaya nga dapat, lahat, ngayon, inaaral natin kung ano yung pinakamagandang solusyon. So, kanina nga, actually, nabanggit ni Honorable Chairman Erwin Garcia, George Erwin Garcia of the Commission on Elections. No? Nag-press con siya kanina, he was asked kung ano yung mga posibleng mangyari. And isa sa nabanggit niya is baka ilagay sa, ang tawag dito, COMELEC control ang Dato Udin Sinsuat. Isa yan sa measure na pwedeng gawin. Kasi napapansin natin na sunod-sunod na rin yung mga pangyayari. Ngayon, whether election-related incident or not, because of the series of untoward incidents na nangyayari dyan sa area Dato Udin Sinsuat. Kaya siguro si mismong chairman ng ating commission ang nag-recommend sa Commission on NBank to place the entire Dato Udin Sinsuat Municipality under COMELEC control. Kung saan ang maski ang mga activities ng ating mga local government unit, maski ang ating kapulisan, lahat yan restricted ng COMELEC. Kumbaga, yung presence ng ating ng mga pulis at ating mga kasundaluhan, magiging yung visibility nila mas magiging constant and proactive na sila. Pati yung kung may mga nag-grant dyan na security detail, may nag-grant dyan na exemption sa gun ban, pag na-declare po ng COMELEC control, lahat po yan suspended at babawin din yan. Attorney Muhammad Nabil Mutya sa kanyang pahayag kahapon hinggil dito sa ambush sa mag-asawang sina Jojo at Bay Maceda Lidasan Abo, ang election officer ng Dato Udin, kung saan as of the moment hanggang sa mga oras na ito ay walang malinaw na dahilan, blanco ang COMELEC kung ano ba yung posibleng dahilan kung bakit pinatay si election officer Bay Maceda Abo, dahil wala naman daw itong naikwento, wala naman daw itong kalaban. Wala naman daw itong sinasabi kung meron ba siyang naka-away sa trabaho o meron bang reklamo sa kanya. Wala naman daw natatanggap na gano'n ang Commission on Elections. Kaya ngayon, ipinaubayan na sa PNP yung investigation at inirekomenda na mismo ni COMELEC Chair George Garcia sa COMELEC NBank na isailalim sa COMELEC control ang buong bayan ng Dato Udin Sinsuat, Maguindanao dahil dito sa mga insidente ng karahasan na nagaganap sa bayan, kung saan ang pinakahuli dito itong pagpatay sa election officer at ang kanyang asawa. Narito si COMELEC Chair George Garcia. Po ay tinambangan kanina lamang umaga ng araw na ito at alam mo ba, nakakalungkot sapagkat present siya mismo noong panahon na tayo ay nandoon sa Maguindanao, sa Cotabato, kung saan nagkaroon ng pirmahan ng lagdaan ng walang karahasan, ng maayos at malinis na halalan. Present siya mismo doon at nakasama pa natin. Kaya ako mismo ay magre-recommend sa Commission NBank na ang Dato Udin Sinsuat ay ilagay sa COMELEC control upang kahit paano, kasi may mga ilan ng karahasan na nangyari itong mga nakaraang linggo at buwan dyan sa lugar na yan. Kaya palagay ko nararapat na lang na mailagay sa COMELEC control. Sinasabi natin, wag na wag ang COMELEC officials or employees namin. Sinasabi namin, wag na wag ang mga botante na sasaktan, tatakutin, o ite-terrorize sapagkat hindi po papayag ang COMELEC sa ganyang bagay. Mismo ang magre-rekomenda sa COMELEC NBank na isailalim sa COMELEC control ang bayan ng Dato Udin Sinsuat. Nagpaabot din ng kanilang pagkondena ang mga iba't ibang sangay ng pamahalaan, kabilang na dito ang lokal na pamahalaan ng Dato Udin Sinsuat sa pamumuno ni Mayor Lester Sinsuat ay nagpaabot po ng condemnation dito po sa pagkakapaslang kay Bay Maceda Lidasan Abo. Maging ang Bangsamoro governments ay nagpaabot din po ng kanilang condemnation hinggil dito sa naturang insidente.
Ganap na pong 8:46 ng umaga. Ngayong araw po, ngayong umaga, ay magkakaroon po ng turnover ceremony sa pagitan ni na former Interim Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim at ang newly appointed Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Gaganapin po yan sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex dyan sa Bangsamoro Government Center. No car pass, no entry policy ipatutupad din sa Bangsamoro Government Center, kung saan dahil po ito sa gaganapin turnover ceremony ng leadership ng BARM government sa umagang ito. So inaasahan na magiging moderate to heavy traffic yung sitwasyon dyan sa Governor Gutierrez Avenue sa Cotabato City hanggang sa makapasok yung ating mga kababayan dyan sa loob mismo ng Bangsamoro Government Center. At maliban dito, formal na ring nanumpa kahapon bilang gobernador ng lalawigan ng Maguindanao del Norte si Dato Sharifuddin Tukaw Mastura. Ang panunumpa ay pinangasiwaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin at mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lumagda sa appointment ni Dato Sharifuddin Tukaw Mastura bilang appointed governor ng Maguindanao del Norte at pinalitan po niya si Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Matapos pong formal na ring umupo si Makakua sa pinakamataas na posisyon sa Bangsamoro government. At dagdag sa ating mga balita, itinanghal na top 1 si Al-Hafiz Muzaher Suhaib Bito bilang representative ng Pilipinas na tubong BARM sa katatapos na International Quran Memorization Competition na ginanap sa Jordan noong March 24. 57 na mga representante mula sa iba't ibang bansa ang lumahok sa kompetisyon. Maliban kay Al-Hafiz Bito, itinanghal din bilang top 2 ang kalahok mula sa bansang Libya, top 3 naman ang sa Jordan, top 4 ang sa Palestine, top 5 ang sa Ghana at top 6 ang sa Mauritania. Bumuhos ang pagbati ng mga Bangsamoro sa dedikasyon, determinasyon at tagumpay ni Bito na anilay siyang halimbawa ng Wata na BARM o anak ng Bangsamoro na nagbibigay karangalan sa bansa at BARM region na dapat tularan ng mga kabataan. Matatandaan noong nakaraang taon, itinanghal din bilang third placer si Bito sa Dubai International Holy Quran Contests na ginanap sa Dubai, United Arab Emirates o UAE. Ganap na pong 8:49 ng umaga. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong umaga po ng Thursday. Sa alam po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba. Ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo. Ang Bangsamoro Party Ubapa ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamuslim man, Kristiyano at lumad. Partido na umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Sa oras ng kagipitan, si Bapa ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa Bapa, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay Bapa Tanalangon. Trabaho para sa mga nagsisikap. Tulong para sa mga naghihirap. Senator Amy Marcos po ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa balota. This political advertisement is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Kay Maria Manguda Datu Agila ng Magindanawan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban.
sana mapagmahal. Handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Sana mapagmahal. Handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Agri sa Agri, umagri tayong muli sa Agri. Agrikultura, sandigan ng ating bayan, buong bansa nakikinabang. Umagri at magkaisa, proteksyon laban sa smuggling at importasyon. Umagri tayong muli sa Agri. Muling itanim sa Kongreso, Agri, patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura. Umagri tayong muli sa Agri. Iboto, Agri Party List, number 88 sa balota. Political advertisement, paid for and by Agri Party List, Flores Street, Ermita, Manila. Ang ating pangarap ay abot kamay na. Bagong pag-asa'y narito na. Edukasyon para sa kabataan, kapayapaan ang laging isusulong ni Gofteng Mangudadato. Mula bundok hanggang dalampasigan, mga proyekto'y para sa bayan. Mga kabarangay natin, alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin party list, dito ang simula. Juliano Family Resort is open to serve. They have videoke, hamburger, and many more. They accept birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill out the application form, bring identification card and any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Juliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue.
You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this Globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404th RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.